Makonsensya kayo, yan ang panawagan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga sangkot sa flood control scandal. Umalma rin ng religious group sa mga balitang bahagi ang kanilang rally ng umano'y destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Narito ang agenda report ni Hannah T. Pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Pinasinungalingan ng Iglesia ni Cristo ang pag-uugnay sa kanilang 3-day protest sa di umano'y destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Paglilinaw ni INC spokesperson Brother Edwil Zabala, matagal na raw silang nakikipag-ugnayan sa local at national government tungkol sa rally. Napakalinaw po ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Mula sa entablado ng Quirino hanggang sa may UN Avenue, napakamping ang INC members gamit ang kanilang tent, floor mats at iba pa. Simbolo raw ng pagkakaisa nila sa loob ng 3 araw para isulong ang transparency and better democracy. Hindi nagpatinag ang lagpas kalahating milyong INC members sa pabago-bagong panahon sa Quirino Grandstand para isigaw ang kanilang panawagang mapanagot ang mga sangkot sa flood control scandal. Sabay-sabay po sabihin natin, makonsensya kayo! Papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Pinuntirya ni Zabala ang tila pagiging selective umano pagdating sa pag-iimbestiga sa mga kongresista. Pinanawagan nitong buksan na sa publiko ang closed-door investigation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kung sino pa raw kasi ang ugat ng insertions at korupsyon, mukhang sila ang hindi makakasuhan, habang ang mga mismong tumestigo at inilantad ang di umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa mga kongresista ang posibleng panagutin. Ganito rin ang pagtingin ni Senator Rodante Marcoleta na matagal ng kasanggi ng INC. Hindi naman daw independent ang ICI kung hihingi sila ng tulong sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pinaalala rin ni Marcoleta sa Ombudsman at kay Prosecutor General Richard Fadulion na wag daw pagtakpan ang pag-iimbestiga sa tila explosive video statement ni dating Congressman Saldico. May pasaring pa siya kay Fadulion matapos nila magkainitan sa latest Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa usapang restitution ng state witnesses. Pa-English pa siya. Akala niya siguro hindi niyo naiintindihan yung English niya kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niya, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Sa kabila nito, nilinaw ng INC na hindi nila gustong patalsikin ang administrasyon at sa halip, paigtingin ang panawagan sa isang mas maayos na sistema ng pamamahala ng gobyerno. Pinayagan ng Manila LGU ang pagcamping sa grandstand at nagsuspindi na rin ng klase sa lahat ng antas, public at private, mula November 17 hanggang 18 kasunod ng protest action ng INC. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.